Lagi niyong tatandaan kapag magpapagawa kayo ng bahay, gagawin nyo is gumawa kayo ng contract agreement. Ang sunod, natitingnan mo naman ngayon sa company profile niya, yung mga nagawa niya. Ibig sabihin, makikita mo doon kung ilang project na ba natapos. At titingnan mo din yung mga certificate of completion ng contractor na yun para maintindihan mo na yung contractor na yun is kaya talagang gawin yung bahay. Na pinakamagandang gawin, gumawa ka ng kontrata kasama yung BOQ or bill of material. Sa pamamagitan nito, mas mapapansin mo doon na yung ginagawa niya is base or tumatama doon sa pera na binibigay mo. Sa BOQ, makikita mo dito isa-isa. Lahat ng tatrabuhuin, makikita mo sa BOQ. Sa Bill of Materials naman, ibig sabihin, nandito naman ngayon yung lahat ng materials na kailangan gamitin or magkano ang gagastusin. Kaya nga dalawa yan, Bill of Quantity tsaka Bill of Materials. Kasi sa Bill of Quantity, ang total niyan is yung total cost niya. Sa Bill of Materials naman, ang Bill of Materials lang is yung materials na kung magkano at kung magkano yung babayaran. Magkano sa hardware yung mga materials. Yan ang dapat makita ng kliyente. Kaya huwag niyong kakalimutan hingiin yung bill of material sa bill of quantity, BOQ or BOM, para ibig sabihin malaman ang lahat ng gagastusin niyo. Para hindi kayo magastusan masyado pag nagpagawa kayo ng bahay. Ang ilagay niyo sa kontrata is yung pinaka-importante, yung terms of payment. Sa terms of payment, ang ilalagay natin is tatlong klase. Number 1, as per milestone. Number 2, as per accomplishment. Number 3 naman is 50% down payment and 50% progress billing. Kapag ang napili nyo is as per milestone, ganito yung mangyayari. Mobilization, site clearing, excavation ng foundation, column, rebar installation ng mga flooring. Ibig sabihin, hahati-hatiin nyo ngayon yung nandun sa BOQ para hindi kayo mabigatan sa pagbabayad. As per accomplishment naman, yung napili nyo is magbabase tayo sa per accomplishment. Ibig sabihin, kung ano yung natapos, yun ang babayaran. Halimbawa, yung mobilization, yung site clearing, yung excavation, kung yun ang natapos nila, nag-bid sila, is kailangan bayaran ng kliyente yun. Kapag progress billing naman, 50% babayaran ng client at yung sunod ng mga tatrabuhin is progress billing na yun.